Okay? Hinanap po natin at tawagin na rin po natin ang ating tagapagsalita sa hapon po nito. Pastor Alan, patuwan Pastor. Okay, tayo po ay... Masaya po ba kayo mga kapatid? Oh, napuno tayo ngayon blessing ng Panginoon. Kanina medyo maraming bakante, ngayon halos wala nang bakante. No? Glory to God in the highest, no? Ang Panginoon talaga ay napakabuti sa atin, no? Kaya salamat sa Panginoon at nag-start na po yung nabubuksan yung ating aircon sa kabila para sa mga bata. Tuwing Sunday po natin ang ginagawa, no, para hindi mainit no sa likod. Pag-pray nyo lamang po dahil kasi yung aircon, yung tulo ng tubig na pumunta doon sa ilalim, nabasa yung plywood. Baka mamaya lumambot, masira. So, ano natin, no, na nagawa ng paraan yung tubig, mapunta yung tubig sa CR, mas maganda. O kaya merong malaking galon na yung tubig doon may lalagay, tapos kukunin na lang yung galon papunta para dalhin yung galon na yun papunta sa CR. Pwede ganun na rin po. No? Kasi nakita ko basa yung yung plywood na yung kinabit natin. So pag-pray po natin, no, maayos po yung daluyan ng tubig ng aircon. At salamat sa Panginoon, no? At matagal na rin po natin yan na pinag-pray na may kabit. So gagamit na po natin ngayon. Amen? Para yung mga bata sa yung mga nagtuturo, yung mga nagluluto, di naman masyado silang mainitan. Dito nag-enjoy tayo, doon din sila. Nainitan sila doon. So para mag-enjoy din yung mga bata. Amen ba tayo na mga kapatid? Amen. Para lahat po. No? Inaano natin to para sa pangkalatan. In general, tayo ay pamilya. Bilang pamilya, lahat pantay-pantay sa mga blessing na natatanggap po ng church. No? So yan po ang ating ginagawa. So nagkaroon na rin po ng paglilinis nung Sabado, yung mga agiw-agiw. Pray na lang po natin yung mga upuan na inupuan po ninyo ay mapalitan ng matibay. Yung amplifier natin, mapagawa, no? Kasi itong dalawa hindi natin magamit ngayon. Ito lang nagagamit natin for the meantime. So, pray natin yung amplifier, maaaring inisip ko baka yung saksakan ng dalawa doon sa sound, saka doon sa likod ng ay mapacheck natin para magamit. Sayang naman kung hindi magagamit yung dalawang speaker natin, no? Ito lang nagagamit palagi. So, pag-pray po natin yan, no, na madala sa manggagawa ng sound system. Okay? So, yan po ang ating gawin. At salamat sa Panginoon, unti-unti. At the same time, may bisita tayo yung kapitbahay natin, no? Kasi, alimutan ko yung pangalan niya. Si Abigail. Meron siyang request yung kanyang karamdaman, pagalingin ng Panginoon. Nagkakaroon din po siya ng karamdaman. Siya po yung epilepsy po niya. Na pagaling siya ng Panginoon. Nakarating na po siya dito, mga ilang beses na rin. So, hoping and pray, magpatuloy si Abigail na pupunta rito. Tuwing ko, punta ka dito. Welcome ka palagi. So, yun po. Sama natin sa panalangin si Abigail. Patuloy siyang pagalingin ng ating Panginoon, no? Siya rin po ay tumanggap na rin sa Panginoon. Nasiran din natin siya ng salita ng Diyos. Salamat, tumanggap siya sa Panginoon. So, pag-pray po natin, no? Magpatuloy si Abigail sa pagpunta rito, makasama natin. Okay? So, yan, si Sean, sama rin natin, patuloy natin pag-pray. Makasama natin yung kanyang nanay. Malapit lang naman yung nanay niya, nakila Brother McPray, no? Nasa Santiago family. No? Nakita ko kanina, hoping and pray, makatindi po yung kanyang mama. No? At yung kanyang mga mahal sa buhay. Okay? Salamat din po, no? Itong ating mga PWD, si Nanay Biding.
at saka si Sister Christina ay nagpapatuloy sa biyaya at tulong ng Panginoon. Nakakahamon po sila sa atin. Na tayo po ay walang mga kagaya na sakit, pero sila ay nagpapatuloy. Biyaya ng Panginoon. Glory to God talaga. Kaya challenge po yan sa atin. Kung sila ay umatin, faithful, how much more ikaw na walang sakit? Amen? How much more tayo na wala tayong nararamdaman o hindi tayo kagaya nila, pero sila nagpapatuloy. No? So, yan po, testimony. Makikita po natin sa kanila. Okay? So, sa akin na banggit na testimony, yan ang ating pag-aaral ngayon. Usap po natin ang ating mga Bible, mga kapatid. Dito tayo sa Revelation, chapter. Saan po natin, tayo po kayo. Hinanyaan ko po kayo magsitayo. At dito po tayo sa Revelation chapter 12. The power of your testimony. Yung kapangyarihan ng iyong patotoo, ng iyong testimony, no? Makapangyarihan yung iyong patotoo na dapat ay makita ng mga tao, no? Makita ng mga tao, makita ng mga kapatiran na yung patotoo mo may kapangyarihan yan para madala mo ang tao sa Panginoon. So tayo po ay magbasa dito tayo sa Revelation chapter 12 verse number 7 down to verse number 12, no? Revelation chapter 12. Yung walang Bible, mga kapatid, sa about time magdala tayo ng Bible, no? May Bible naman lahat halos, di ba? Binigyan kayo ng Panginoon ng Bible. At dalhin po ninyo yung mga Bible, no? Yan po ay isang data po natin yan. Hindi pwedeng niiwanan, no? Hindi pwedeng alisin sa ating buhay Kristiyano yung Bible. Kaya kailangan mo yan, kailangan natin. Okay? Kaya pag pupunta tayo ng church, make it sure dalhin ang Bible o sandata sa iyong mga kamay. No? Sa iyong kamay, dalhin mo yan. Okay? Mahirap pag wala tayong sandata at matatalo tayo sa labanan. Christian is a battleground. No? Kaya kung tayo po'y may labanang spiritual, kailangan dalhin ang Bible. No? Pag wala, magiging talunan ka niyan, kapatid. Okay, Revelation chapter 12, verse number 7 down to verse number 12. Nandiyan na po kayo, mga kapatid. Say amen. Amen. Revelation chapter 12, verse number 7 down to verse number 12. Okay? Revelation chapter 12, verse number 7 down to verse number 12. Sayin natin ng sabay-sabay. Ready, begin. And there was war in heaven. Michael and his angel fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was not out, that old serpent, called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. And they overcame him by the blood of the Lamb, amen, and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Therefore, rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he had but a short time. No? Maiksi lamang. Okay? So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, ako banal na nasa langit. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito.
na mapag-aralan po namin ang inyong mga salita. O Diyos, banal na Espiritu, pangunahan niyo po kami, guide niyo po kami, kayo pong aming tagapagturo, at i-comfort niyo po ang mga patiran, mga kapatid ko sa Panginoon. Kayo na rin pong gagawa, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoong Diyos. Gasan niyo po ang iyong banal na dugo, Panginoong Sus, upang maging karapat-dapat po sa paglapit sa aming panalangin sa hapon ito. At kayo po ang siyang magpala sa bawat isa po sa amin na lalabas kami na marami kaming natutunan, marami kaming nalaman, marami kaming isi-share mula sa amin na mga napakinggan mula sa inyong mga salita. Lord, we thank you at samot na ang dalangin namin ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, mga kapatid. The power of your testimony. No? Yung kapangyarihan ng iyong testimony at yung patotoo. No? So makita po natin dito sa verse number 12. Pansinin po natin itong mga angel na to, mga kapatid, si Michael, sinabi po dyan sa verse number 12, notice the seraph, no? Verse number 7, and there was a war in heaven. No, meron pong war o digmaan sa langit. Michael and his angel fought. Alam naman natin si Michael is archangel. And his angels fought against the dragon. Sino po ito? Walang iba, si Satan. And the dragon fought and his angels. Pansinin niyo po, and prevail not. Hindi sila nag-prevail, yung kalaban, si Satan, no? Neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast, no? Out, that old serpent called the devil and Satan. So makita po natin, Michael and his angels, nagkaroon po sila ng tinatawag na tagumpay. Nanaig po, no? Ang angel of God. Nanaig po ang Panginoon at ang angel of God. Dito, mga kapatid, no? Natalo po nila si dragon, si Satan, no? Nung nagkaroon ng labanan sa langit, no? Kita natin, dyan sa second heaven, natalo po ni Michael, the archangel, at ang kanyang mga angel na kasama, si dragon, si Satan. No? Sinasabi diyan, the devil, the dragon, si Satan. So, makita natin, notice the seraph or the angel, nagkaroon po sila ng victory. No? Michael and his angels were champions. Sila po ay naging champion, natalo po nila ang kalaban. No? Michael and his angel were champion. No? Sila po, Michael prevailed and Michael prevented Satan in heaven. So makita po natin yan. No? Nag-prevail ang Panginoon at ang kanyang mga angel. Kaya hindi po mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Nakuha niyo po? Kailanman po hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Kaya nung sila po ay natalo si Satan, no, natalo ni Michael, the archangel, hindi nanaig po ang masama. Nanaig ang kabutihan. Kaya yung testimony nila, pinapakita dito, pag ikaw ay anak ng Diyos, nasa kabutihan ka, kailanman hindi ka mananaig, hindi ka matatalo ng kasamaan. Hindi tayo matatalo ng kasamaan. Mabuti palagi ang nananalo. Okay? Kaya Michael and his angels were champion. Makikita po natin, because Michael prevailed and Michael prevented Satan in heaven. Pansinin po natin sa verse 9 na ating binasa dyan sa Revelation chapter 12. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil. So tinawag po yung dragon na devil and Satan, no? Tawag din sa kanya Satan, which deceived the whole world, para dayain ang sanglibutan, ang mga tao. He was cast out into the earth, at siya tinapon dito sa ating mundo.
Kaya nga siya nagpakita kay Adan at Eva, yung unang likha ng Diyos, at nadaya yung unang tao. Kaya nagkasala si Eva at saka si Adan. No? Unang nagkasala si Eva, sumunod si Adan. No? So makita natin, yung unang tao nagkasala, nagkaroon ng original sin tayo. No? So yung original sin, namana po natin, sabi ng Romans chapter 5 verse 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So yun pong sabi ng Bible, di ba? Kaya yung original sin, nasa atin. No? Kaya lahat tayo papunta sa tiyak na kamatayan, papuntang impyerno. Pero salamat, nung napako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tinubos tayo, nagkaroon ng pag-asa, dahil tayo ay nagkaroon ng pag-asa, tayo ay nagkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Dahil sumampalataya at tinanggap natin ang Panginoon sa ating puso. At yun ang naging way para tayo ay hindi na mapunta sa impyerno. Kaya malaking bagay po yung ginawa po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. No? Notice the serpent, verse number 9. The devil is cast away. No? Tinapon po siya sa mundo natin. The devil is a con. He is a con that deceive, devastate, and deproud. So, yung deceiver siya, kaya nadaya po niya ang tao, pero salamat. No? But there is a way to overcome him. Walang iba ang ating Panginoong Kristo. Yung patotoo ni Jesus Christ na siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay sa mga patay, yun ang naging testimony, no, ng ating Panginoon para mapagtagumpayan yung pandaraya na ginagawa ni Satan, no, na ma-deceive ang mga tao. Okay, nakuha niyo po mga kapatid? May isa lamang, no, ang makakapagbigay sa atin ng pag-asa, kundi ang pangalan niya si Jesus. Kaya salamat po. May mandaraya man si Satan, pero ang Panginoon, para hindi tayo madaya, tayo po siya po ay pumarito sa mundo natin para tayo po ay iligtas. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. No? Sabi sa Luke chapter 9 verse number 10. Okay? So, makita natin sa verse number 10. Doon tayo sa verse 10. No? Isa-isahin natin. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of God, our God, and the power of His Christ. Sabi niya, power of His Christ, for the accuser, walang iba, Satan, of our brethren, is cast down. Now which accuse them before our God day and night. Mapansin nyo, isa sa mga halimbawa na ginagawa ni Satan. No? Ina-accuse niya ang anak ng Diyos. No? Nangyari yan sa panahon po ni Job. Kung inyong naalala, no? Ina-accuse po siya. No? Pero salamat, hindi po natalo si Job. Dahil nasa kanyang Panginoon. No? Nandyan po yung nanindigan po si Job na kahit po siya ay nagkaroon ng mga pagsubok sa buhay, no? Namatay ang kanyang mga anak, 10 ito, 3 babae, 7 lalaki, nawala lahat yung substance o ari-arian ni Job sa isang iglap, no? Hindi niya sinisi ang Diyos. Salamat. Mayroong Job na kagaya. Meron po tayong kapatid na kagaya ni Job. How about you? Pag dumating ba ang mga bagay na dagok sa buhay mo, isisihin mo ba ang Panginoon? Pag dumating ba yung mga malalaking problema sa buhay mo, kakalimutan mo ba ang Panginoon? Pag dumating ba na maraming pagsubok na dumating sa iyo, hindi mo na ba aalalahanin ang ginawa ng Diyos sa buhay mo?
Kailangan po natin makita po yun, no? Huwag po natin, kaya nga po sabi ng awitin, please remind me. Oh Lord. Remind me, O Lord. Di ba napag-aralan po natin, remind me, O Lord. Paalalanan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Day and night, ina-accuse po niya ang anak ng Diyos. Ikaw at ako. Kaya yung testimony mo, mga kapatid, testimony natin, sasambitin niya ng kalaban, tingnan mo yung anak mo, anong ginagawa niya, no? Ingatan natin yung ating patuto. No? I-accuse ka niya sa tatay natin. Sasabihin niya ni Satan sa Diyos, yan ba yung anak mo? Bakit patay sindi? On and off. Pagka araw ng linggo, on and off. Ang ano niya, nagwi-wave. Ngayon, sa susunod, wala. Ngayon, nandito. No? So, meron pong tumitingin sa atin, unang-una yung kalaban ng ating Panginoon. To accuse you sa ating Diyos. No? Huwag po natin hayaan mawala yung ating magandang testimonya. Kaya may kapangyarihan po ang patotoo na meron ka ngayon. No? Nandyan yung ipagmamalaki tayo ng ating Diyos dahil yung patotoo natin maganda. At huwag natin hayaan maging pangit. Kasi may kalaban. Okay? Kaya sabi po ng Bible, mga kapatid, usan natin yung nangyari kay Job. Pabalik tayo sa Revelation. Job chapter 1. Ito po yung nangyari po kay Job. Pabalik tayo sa Revelation, no? Job chapter 1. Sabi dito sa Job chapter 1, no, ito yung permission ni Satan sa Diyos. Nagkaroon si Satan ng permiso to test Job. No? Nagkaroon ng permiso si Satan sa Diyos. Para i-test o subukan si Job. At pwede mangyari po yun sa atin. No? Nahingi siya ng permiso, subukan ko yung anak mo si Alan. Subukan ko. Susubukan ko yung anak mong si Jasly. Susubukan ko yung mga anak mo sa FBC Marikina. To test them. Subukan ko sila. Kung talagang matibay sila sa pananampalataya sa iyo. Kasi accuser nga siya. Accuser si Satan. Kaya yung testimony natin, malaking bagay na yung testimony natin, maging at ease. No? Maging at ease. Na hindi po nagbabago yung ating patuto na ma-maintain natin. No? Kailangan po na hindi po nagbabago yung patuto mo at patuto ko. No? Nagiging maganda yung ating testimony. Yes. Kaya nakita niyo sa verse 6, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan came also among them. Take note, Satan came also among them. No? And the Lord said unto Satan, whence comest thou? Nagtanong po ang Panginoon kay Satanas, saan ka pumunta? Sabi ni Satan, then Satan answered the Lord and said, from going to and fro, up and down, to and fro, taas, panaog, babat, panaog. Tapos alam niyo yung sa cross, no? To and fro. Taas, baba, north, south, east, west. To and fro. No? Ganun po siya. Kaya sinabi diyan, no, to and fro.
Taas, baba, north, south, east, west. Yan sabi po dyan sa verse number 7. In the earth, sa mundo, and from walking up, down, from walking up and down in it. Taas, baba. No? Toss, to and fro. No? Kaya yung tinatawag doon sa Genesis, yung apat na corner ng mundo, north, south, east, west. Ganun po ang ginagawa ni Satan. Apat na corner yung pinupunta niya. Toss, to and fro, north, up and down. Kaya apat na corner, no? Toss, to and fro, up and down. Apat na corner yun. Okay, yun yung corner. So, ganun ang ginawa ni Satan, no? Toss to and fro. Tapos, up and down. So, makikita po natin, mga kapatid, bakit po ginagawa ni Satan yun? Para kunin yung pagkakamali mo, pagkakamali ko. Tinitignan niya yung ating mga testimony. Para meron siyang maisumbat. Susumbat niya eh. Naglalakad ka. I-report ka niya. O, tingnan mo, oh. Anak mo. Masuray-suray. Ha? Pa-ekis-ekis. O, anak mo, kung ano-ano pinagsasabi. Nag-PPI. Chismis dito, chismis doon. Ha? Ganun ba? Kaya isusumbong ka, siya ang taga-sumbong. Yun po, accuser siya. Ganyan sa Satanas. Kaya yung testimony natin, mga kapatid, pagka pangit, meron siyang Lakanaw po. ginagawa, ni-accuse niya tayo. At sasabihin ngayon sa ating tatay. No? Nagre-report siya. Okay? So, makita po natin, ganun po nangyari mga kapatid, nagre-report. So, wag natin hayaan mga kapatid yung testimony na natin kasi merong tumitingin sa atin. Hindi lang yung tao, pati si Satan. Para i-report ka niya, o yung anak, ganito ang ginagawa, hindi na maganda. So, nakikita po yun sa Satanas. No? Kikita po ng kalaban yun na ikaw at ako, pag mayroon tayong mga maling ginawa, sira yung patotoo natin. So, re-report tayo sa Diyos. Sige nga, tunayan mo nga kung may mali ang aking anak, kasabihin sa'yo ng Panginoon. O, tingnan nyo. Diba? Nagkaroon nga ng ano yan eh, nagkaroon nga ng tinatawag na illustration, no? Ito ay nangyari daw, naglabanan ang Diyos at ang Satan kung sino yung mga tapat. O sige, mauna ka. Sabi sa, di ang nauna ang Panginoon. O, yung anak ko, tingnan mo, tapat niya, no? Laging umati ng church yan. Eh, ito si Satan natatawa. Tingnan mo po, oh, yung nasa dulo. No? Tingnan mo po. Sinabi ng Panginoon, akin lahat yan. Matapat yan, nasa church eh. Dinala si Satan sa church. Akin lahat yan. E tatawa-tawa si Satan. Iniinsulto yung Panginoon natin. Tingnan mo yun, may natutulog. May natutulog, oh. Iniinsulto ni Satan ang ating Panginoon, hindi po lahat sa iyo. Kasi yung isa natutulog. Natutulog, oh. Ako tapos na natulog. Tutulog. Natutulog si Satan. Natutulog si LJ. Eh, punta tayo. O ako naman, punta tayo doon sa beer house. Akin lahat yan, yung mga nasa patay sindi. O, di, Puro kakain. wala masabi yung, wala, tahimik lang ang Panginoon. Eh, totoo naman, lahat nandun. Lalo mo pa. Oh, pero may nakita pala doon. Tingnan mo, Kristyano yan. Pero Bible. patay sindi pupunta, sa patay sindi pupunta. Oh, diba? So, meron po mga ganyan, patotoo na nakikita po sa atin. Hindi man tayo makita ni Pastor, pero ang Panginoon nakikita tayo. At meron pa
nakakita na nag-a-accuse sa atin? Genesis. That's the power of testimony. Kaya makita po natin mga kapatid, day and night, ina-accuse ang Kristiyano. No? Kaya sinabi dito, which accused them, sino yung accused them na tinutukoy dyan sa verse number 9? Which accused them, yung mga Kristiyano, na anak ng Diyos before God, day and night. Okay? So makita natin yan sa verse 9. No? Notice yung serpent, ganun po siya. And notice the salvation naman sa verse 10. Salvation is the Son who shed His precious blood. Balik tayo sa Revelation. So, sa introduction natin, makikita natin may seraphim, there is serpent, there is salvation then. Bibintang ng iwan pa. Now, notice the seraph, notice the serpent, and notice the salvation. Verse number 10 na Revelation. Okay? Revelation chapter 12, verse number 10. Ano po sabi? And I heard a loud voice saying, in heaven now is come salvation. Nakita niyo po yung verse number 10? May kaligtasan and strength. No? Now is come salvation and strength. Mayroong kaligtasan at kalakasan and the kingdom of our God. No? And the power of His Christ, no? And the power of His Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them, no? Yung mga anak ng Diyos before our God day and night. No? So notice the salvation. Salvation is the Son who shed His precious blood. Salvation is the Savior who shed His purified blood. No? Notice doon sa verse 10. No, yung strength. Not only salvation, notice the strength. Christ's strength as when our testimony is reported. Christ strengthened us when our testimony is reported. Sino nagpapalakas sa atin? Sabi sa verse 10, ang Panginoon. No, pagka nire-report ni Satan na meron tayong nangyayari, no? Siya ang nagpapalakas sa atin when our testimony is reported. Sasabihin sa iyo, o iano ka ng Panginoon, tawag dito, pagtatanggol ka ng Panginoon. Ganun po ang Panginoon, no? Pagtatanggol ka na sa kalaban, kay Satanas. Christ strengthened us when our testimony is recorded. No? Kanina reported, ngayon naman recorded. Christ strengthened us when our testimony is recorded. Now, the Lamb's blood records our testimony. So, yung banal na dugo ng ating Panginoon Kristo, no, record our testimony. Nire-record niya yung ating testimony. Kung paano tayo tinubos ng banal na dugo, ng precious blood ng ating Panginoon, no, nire-record niya, no, yun sa ating mga testimony. And the Lamb's Book of Records, no, Lamb's Book of Life, our testimony as well. So makita po natin yan. Yan yung ating mapapansin. Ngayon, dito tayo sa mga pointers, no? Number 1, pansinin po natin sa number 1. Punta tayo sa verse 11. Nandito yung ating point number 1. Natapos natin yung verse number 7, verse 8, verse 9, 7, 8, 9, 10. Doon sa introduction natin. No? Notice the seraph, notice the serpent, notice the salvation, notice the strength pa na S. No? For our introduction. Then, doon tayo sa verse number 11. So number 11, mapapansin natin, point number 1 dito na, the power of your testimony is for war. Forward. The power of your testimony is for war. No, may labanan. Forward. Tingnan niyo po mga kapatid, when Satan accuse you, ano ang mangyayari? Yung testimony.
Ito ang magiging way para maging matagumpay tayo mga kapatid. Yung testimony natin maging maganda sa Kanya. Huwag natin sisirain yung testimony natin kasi tinitignan nga niya palagi yung ating mga ginagawa. Day and night, nagre-report siya. So huwag po natin hayaan mga kapatid na masira yung testimony natin kasi meron nagsasabi sa, nagre-report sa Panginoon. O yung mga taga-FBC, Marikina. Next photo na. Hindi maganda ang ginagawa nila. Diba kapag maglalaro No? kami dito, So yun po ang sabi sa verse 11. Makita po natin, ano ba sabi sa verse 11? may makikita kang cake. And they overcame him. Ano yung sino yung nag-overcame? The blood of the Lamb. Yung banal na dugo ng ating Panginoon Kristo, walang iba yung lamb dyan, ang ating Panginoon Kristo. And by the word of their testimony. Kaya malaking bagay po yung the blood of the Lamb. Yung banal na dugo ng ating Panginoon Kristo at yung testimony mo, Maglaro ako. nagsama yan, talo ang kalaban. Tingnan niyo po sabi dito, and they love not their lives unto the death. So makikita po natin, point number 1, the power of your testimony is for war. When Satan accuse you, testify. No? The power of your testimony is for war. Kaya mayroong labanan sa buhay ng Kristiyano. Yung ating mga testimony, labanan niya. Papakita mo sa mga sa kalaban na maging okay yung testimony mo dito sa lupa. No? Huwag mo hayaang masira yung kasi may nagre-report. At merong mga nakatingin sa ating mga testimony. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. May testimony. Yung patotoo natin, pakaingatan natin mga kapatid. Patotoo natin sa pamilya natin, sa loved ones natin, sa companions natin, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga mahal, sa ating mga nasa paligid po natin, neighbors. Ingatan po natin. Pag nasira po yan, mga kapatid, yung ating testimony, no? I-report tayo ng kalaban. Oh, tingnan mo, Pastor Alan, oh, anong ginagawa? Suray. No? Kaya hindi po maganda na masira yung testimony. May kapangyarihan mga kapatid, yung testimony. Yeah. Especially yung testimony na ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ano yung testimony niya? Tingnan niyo po yung patotoo ng ating Panginoon. Hanggang kamatayan, hindi po siya sumuko para tubusin ka sa iyong kasalanan. Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. No? Naging magandang patotoo ng ating Panginoon nung siya'y nabuhay. No? Siya po ay yung pinanganak siya, naging tao siya, no? Hindi nawala yung pagka-Diyos niya, no? Pumarito siya sa mundo natin para tayo iligtas, nawawala kasi tayo, pero hindi po nasira yung kanyang testimony, yung kanyang patutuo, no? Tinempa nga siya ni Satan ng 3 beses, pero hindi po siya natalo. Bakit po? Iningatan niya yung testimony niya. Makita po natin, di ba? Yung tinapay, yung bato, ginawang tinapay, nagpatihulog. Sabi ng Satan, magpatihulog ka, sasaluhin ka ng mga anghel mo sa langit. Yung pangalawa. Yung pangatlo, dinala siya sa pinakamataas na bundok at pinakita ang kayamanan ng sanlibutan. At sabi ni Satan, sambahin mo ko at lahat ng kayamanan na yan ay pasasayo for a moment of time. Panandalian lamang. Ano sinabi ng Panginoon? Get thee behind me, Satan. No? Lumayas ka dito, Satanas! Amen. No? Dahil sabi ng Panginoon, it is written, it is written, it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Amen. Ako lamang ang sasambahin mo, ang Diyos. Maliban sa akin, wala na. Yun ang sabi ni Jesus Christ kay Satan. Kaya umalis si Satan. Sino nanalo? Sino nag-champion? Ang ating Panginoon.
Dahil naging maganda ang kanyang patotoo. No? Hindi po siya natukso. Alam niyo po, magiging matagumpay tayong Kristiyano pagkasama natin ang Panginoon. Kaya sabi dito, the blood of the lambs. No? The blood of the lamb. Ibig sabihin, kasama ang Panginoon dapat. Yung lamb na yun, walang ibang Panginoon. Yung banal na dugo ng ating Panginoon Kristo at yung testimony niya ang nagbigay sa atin ng courage para yung patotoo natin maging maganda. Siyang role model natin. Amen. Siyang ating nga pong pinaka-pattern. Diba? Yung pattern, pag yun ang gagayahin mo, no? Siya yung perfect pattern. Perfect pattern ng ating Panginoon. Wala, sinlessness niya. Wala siyang pagkakasala. Kaya siya ang perfect pattern na dapat tularan natin. Kaya yung testimony niya, walang bahid dungis ng kasalanan. Tayo, ang mangyari, nagkasala tayo pero ginawa tayong righteous. Kaya sinabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Sikapin natin yung sa biyaya at tulong ng Panginoon yung ating mga patotoo, maingatan natin. No? Para yung ating testimony ay maging maayos na mag-report na siya, wala siya yung masasambit. Wala makikitang negatibo sa iyo pag nag-report si Satan sa kanya. Okay? So makita natin point number 1, the power of your testimony is for war. When Satan accused you, testify. When Satan attacks you, testify. Ano ibig sabihin ng testify? No? Kailangan yung testimony. No? Alagaan natin. Yung ikaw at ako, nung nakakilala tayo, i-testify natin sa kanila na kung paano tayo binago ng Panginoon. Kung paano tayo nagkaroon ng salvation. Kung paano tayo nagkaroon tayo ng inheritance. Nagkaroon tayo ng mga promises cannot be broken. Mansion over the hilltop. No? Yung mga pangako ng Panginoon. At hindi na tayo pupunta sa impyerno. Amen. No? Kaya malaking bagay po yun. Kaya nga sabi ni Paul, absent from the body, present with the Lord. Kung mamatay man ikaw, hindi ka na pupunta sa impyerno, bagos pupunta ka na sa langit. Dahil meron ka na ang relasyon sa Panginoon. Yes, yan po ang sabi ng Bible, no? The power of your testimony is for war. When Satan accuse you, testify. Kasi may labanan yan between you at si Satan. So, yung testify, yung testimony mo, nakasama mo Panginoon, lambs, yung blood of the lambs, kasama mo ang Panginoon, matetestify mo sa mga tao, malalabanan mo siya, matatalo mo, magagapi mo si Satanas sa pamagitan ng lambs, blood, yung blood of lambs, but the blood of the lambs. No? So, makita po natin yun. Okay? So, point number 2, dito na po tayo sa point number 2. The power of your testimony is for worship. Kanina war, ngayon naman for worship. No? Yung kapangyarihan ng iyong patotoo para doon sa pagsamba. Worship, pagsamba. Our testimony is an encouragement dapat. No? Kailangan po ng iyong patotoo, testimony ng bawat isa sa atin, nagbibigay ng courage, encouragement. Hindi natin pwedeng sirain yung ating patotoo. Hindi tayo magbibigay ng encouragement dun sa mga tao, especially loved ones natin. O sira yung ating testimonya. Hindi mo madadala yung mahal mo sa buhay kung sira ang patotoo mo. Hindi mo ma-encourage yung mahal mo sa buhay kasi may tama ang testimony natin. So, kailangan, ano sabi ng Bible? Matthew chapter 5, verse 15 to 16. Saan po natin? Matthew chapter 5.
Sabi sa verse number 15, Matthew chapter 5, no? Verse number 15 down to verse number 16. Sabi po ng Bible, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Siyempre, hindi mo naman ilalagay yung ilaw, yung liwanag doon sa ilalim. Dahil hindi niya mabibigyan ng liwanag yung mga nasa paligid. Natatakpan eh. So ilalagay mo sa tamang lalagyan at ilalagay mo sa lugar na open. Okay? Kaya sinabi niya, neither do men light a candle and put it under a bushel eh. So hindi dapat doon sa under. No? But on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Kapatid, tayo, kung tayo alimbawa, ang buhay ng Kristiyano, wala tayong, nasa ano lang tayo, yung iwas-iwas tayo sa ating ginagawa. Hindi tayo magiging ilaw at asin sa sanlibutan. Especially dito sa Marikina. Kung wala tayong ginagawa. Mangyayari, kung tayo po ay hindi lumalabas, nagsishare, nagsosoul win, yung liwanag, wala sa mga tao. Ang liwanag, ikaw. Tayo. Pag lumabas ka, nag-share ka ng gospel, nag-share ka ng patuto mo, naging maganda yung nakita yung patuto mo, nakita ng mga tao, lumiliwanag sila. Lumiliwanag. No? May liwanag na nakikita sa buhay mo, at napipis ang Diyos, nakita nila sa buhay mo yung patuto mo, nagkaroon sila ng liwanag. Dahil sa iyo magandang patuto. No? Na-encourage po sila. Our testimony is an encouragement. Kaya upo natin hayaan masira yung testimony natin kasi nagbibigay ito ng encouragement. No? Para ikaw at ako ay makapagdala ng mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Hindi natin po kasi sila pwedeng pilitin. Ang mangyayari, nakikita nila ang buhay natin at nababasa nila para sila ay pumunta para sila ay magsabi sa iyo na sama ako kasi nabasa niya na yung buhay mo, nakita niya ng buhay mo maganda, gusto niya rin maging maganda at maayos ang buhay niya, sama ako, atin ako ng church ninyo, no? Nakita yung patotoo natin. So ganun po mga kapatid, no? Nagbibigay ng encouragement ang patotoo, yung testimony ng bawat isa sa atin. Di ba? Meron kayo siguro nakita sa ibang mga patiran, oy, nakakatuwa si kapatid, na-encourage ako, na-inspired ako. Bakit? Nakita mo yung faithfulness, yung katapatan. Kaya ngayon, ikaw ngayon, gusto mong rin maging tapat sa Panginoon. Kasi nakita mo yung katapatan ng anak ng Diyos, nagpapatuloy, binibless ng Panginoon, ikaw din gusto mo maging ganun. No? Nasa-challenge tayo doon sa mga testimony ng mga kapatid natin na nagpapakatapat sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen? So, malaking bagay po yun sa kabila na may mga problema, papakatapat pa rin. Sa kabila na marami pong suliranin na nakaatang sa kanyang buhay, papatuloy pa rin. No? Hindi inaalintana yung mga balakid sa buhay. Basta ang nasa kanyang isip at puso, go on. No? Press on. Continue daw. Keep on the firing line. Never give up. Don't quit. No U-turn. Name it. Pero po mga kapatid, yung gusto ng Panginoon ay ikaw at ako maging maayos at magandang testimony. Para maka-encourage tayo sa mga tao. Yun ang magdadala sa kanila, yung nakikita yung testimony mo at na-encourage sila. No? Pero kung hindi tama yung patutuo natin, hindi tayo makaka-encourage sa kanila. Nakikita sa atin eh. Okay?
Pero pagka nakita nila, na-encourage sila, kahit na hindi ka na magsalita, mismong yung buhay mo nagsasalita na sa kanila. Nakikita na sa buhay mo nakikita na sa buhay natin, nagsasalita na yung ating testimony sa kanila. At isang araw, sasabihin na lang yan, pwede ba ako sumama sa iyo? Pwede ba ako mag-church doon sa inyong church? Pwede ba kitang, pag sinabi mong, pwede ba kitang maimbitahan? Hindi naman magdadalawang isip, oo, sige, punta ako sa inyo. Punta ako sa church ninyo. Kasi nakita yung magandang patotoo natin. Hello? Hello? Amen. Tulog ba? Tulog na ba kayo? Di ba po? Kailangan po mga kapatid. Wala ka pong malaking bagay po yun. Huwag po nating hayaan na tayo po, no? Mawala yung ganda ng testimony ng bawat isa. Nagkakaroon ng encouragement. Our testimony is an encouragement. Our testimony is an enabler. Enabler, ibig sabihin, nagbibigay ng may kakayahan, no? Kumbaga sa enable, may kakayahan, no? Enable, enabler, no? May kakayahan yung ating testimony. Our testimony is an excuse. No? Kaya malaking bagay mga kapatid, sabi sa verse 16, let your light so shine before men. No, makita ang iyong liwanag sa mga taong nasa paligid mo, especially ang mahal mo sa buhay. Sabi niya, Let your light so shine before men that they may see your good works, hello, good works, and glorify your Father which is in heaven. Now, makita yung mga mabubuti mong gawa, pero hindi naman yan yung way of salvation. Nakita sa iyo na meron kang ginagawang kabutihan at hindi mga masasamang gawa, kundi mabubuting gawa. Kaluluwa natin ang Panginoon. Dahil nakita sa iyong kaligtasan. Nakita sa iyong buhay na nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, nagkaroon ka ng ginagawang kabutihan sa tao. No? Ginawa mo yung ikabubuti sa buhay mo at nakita ng tao yun. Okay? At sinabi pa dyan, nag-glorify pa ang ating Diyos na nasa langit. Aluluwalhati mo natin. Amen? So makita natin dito, the power of your testimony is for worship. Kaya ang nangyayari, nag-glorify ang Panginoon dahil doon sa testimony mo. No? Yun yung makikita natin. Kaya pagpunta natin sa church, yung ating nga pong mga na-encourage, pupunta na yan para to worship God. Tasan pa? Ha? Meron na yung nakitang magandang patotoo sa iyo at sasamba na yan dito. With all their heart. No? Buong puso nila at buong kaluluwa nila, ibibigay na nila dito kasi nakita yung magandang mong patotoo. Our testimony is encouragement. Our testimony is an enabler. Our testimony is an excuse. Doon sa ating text, no? Matthew chapter 5 verse 15 to 16. Dito na tayo sa huli, sa pangatlong punto. Tatlong punto lang naman ito. Number 1, ano yung number 1? Power. Yes, forward. The power of your testimony is forward. Number 2, the power of your testimony is for worship. Okay, and the last, dito na po tayo. The power of your testimony is for witnessing. Kanina po, pinag-aralan po yan sa young people. Witnessing. Pag sinabing witnessing, yun yung soul winning. Maging witness tayo, katulad ng sabi ng Acts 1:8, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Acts 1:8. No? Magiging witness tayo. Magiging patotoo tayo sa kanila. Ikaw at ako, magiging patotoo tayo sa ating mahal sa buhay, na meron nagbago sa iyo. Nung tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay naging in Christ, naging new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Na hindi nakita nila, nung ikaw ay unbeliever, hindi nila nakita yon.
Pero nagbago sa'yo. Yun yung nakita nila. Nakita nila yun. Na yung dati mong ginagawa, wala na. At yung ginagawa mo ngayon ay para sa Panginoon. Amen. Yun po yung nakita po ng mga mahal natin sa buhay. Yung mga kaibigan natin, yung mga nakakakilala sa atin. Mga kapatid, yan lang po nung sinabi sa akin. Kung ako po ay dyan nawala sa Purok 3. Kilala po kasi ko dyan, Sugarol. Cara Cruz, Lucky 9, Pusoy 1, Pusoy 2. Wala pa yung bago na Tongits, di ko pa alam yun. Sakla, Madyong. Yan po yung mga sugal na kung saan ay naranasan ko. Kaya nung ako po ay nawala, naging Kristiyano ko, sabi nila, dati kasama ka namin, tapos niyayapan nila ako sa alak-alak. Nung ako po ay nagyaya na sa kanila, alam yung nangyari, kung saan sila pupunta, iniiwasan ako. Niyayaya ko sila dito. Bakit? May nakita sila sa akin. God be the glory. No? At mayroong din nakita ang mga nakakita sa iyo, may nagbago sa iyo. Yun po mga magandang testimony mga kapatid. Na mayroong pong witness, ikaw ay naging witness na sinishare mo. May nagbago sa iyo, walang iba, yung lambs, blood of lambs, o yung Panginoon natin si Yesu Cristo. Amen. Praise the Lord. No? Yung book of, yung blood of the lambs. Lamb. Blood of the lamb. Walang iba yung lamb doon, walang ibang ating Panginoon. Amen. Kaya nakita niyo po yung lamb, yung blood of the lamb doon sa ating text. Yun ang naging testimony. Yung ating Panginoon, nakita po sa ating buhay. Yung blood of the lamb na tumubos sa ating mga kasalanan, na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay, na bago ang ating buhay dahil sa Kanya. Dahil sa Panginoon, na nagbigay ng Kanyang buhay, because of the book, because of the blood of the Lamb, siyang nagbigay ng pagbabago sa ating buhay. Nagkaroon ng transformation, kaya sinabi, in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi doon, all things are passed away, behold, all things are become. New creature na tayo. Diba? Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, if any man being Christ is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Pass away na. Kaya makita niyo po mga kapatid, the power of your testimony is for witness. Kaya ikaw ngayon ay witness na. Every time na kung sino man yung mga makakaalubili mo, ikaw ay magpapatotoo sa buhay mo, no? Ikaw ay saksi na sa kanila na may nangyari sa buhay mong pagbabago. Nakita na ang Panginoon sa iyo, dati na hindi nakikita ang Panginoon sa iyo. Nakikita palagi sa iyo yung yung mga bisyo mo dati. Yung dating pangit sa buhay mo, yun ang nakikita. Pero nasa Panginoon ka na, nakikita sa iyo ang Panginoon. Yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo, yun ang nakita. No? The power of your testimony is for witnessing. Kaya, parang salamin yan, mga kapatid, ng ating patotoo. Kung ano yung nakita natin sa salamin, yun tayo. At yun ang nakikita ng mga tao sa paligid natin. Na sila po ay nagsasalamin at nakita ka. Nakita yung salamin mo. At kung marami ang salamin mo, hindi good testimony. Pero kung malinis ang salamin mo, good testimony. Tanong ko, ano na kaya ang buhay mo, kapatid? Good testimony ba ang buhay mo? Malinis ba yung salamin na meron ka? O madumi na? Kailangan mong palinis sa Panginoon. It's about time. Meron tayong bad testimony, palinis na natin sa Panginoon. Para, maging witness tayo ng Panginoon. Maging witness tayo. Kasi hindi tayo magiging good witness kung tayo ay mayroong maruming buhay o maruming salamin na meron tayo.
Nakikita tayo eh. Tayo ang witness dyan sa mga taong nasa labas. Maging yung kapatid natin, witness din sila. Lalo na nandito tayo magkakasama. Oh, bakit sister wala dito ngayon? Witness sila. Witness yung mga kapatid natin kung faithful ka o hindi. Witness yung kapatid natin kung ikaw ay nagpapakatapat, naglilingkod o hindi. May nakakakita sa iyo, hindi lamang po si Satan. Hindi lamang po yung kapitbahay, pati yung kapatid mo sa Panginoon. Dito sa church. Huwag natin sayangin yung panahon, kapatid. Malapit na dumating ang Panginoon. Ano ang buhay mo? Ano yung buhay na meron ka ngayon sa iyong patotoo? Bad ba o good? Marami ba ang salamin mo o malinis? Naging witness ba tayo sa ating buhay, Kristiyano? Maganda ba ang testimony natin o hindi? Kita natin, there is a cause to witness. Proverbs 11 verse 30. Ano ba sabi ng Proverbs? Alam po natin yung talata niyan, no? Proverbs 11:30. There is a cause. Bakit tayo dapat mag-witness? Kasi meron pong cause. Ano sabi ng Proverbs 11:30? He that winneth souls is wise. Ang cause, magiging cause niyan, magiging wise ka kung ikaw ay nag-aakay ng kaluluwa. The fruit of the righteous is the tree of life, and he that winneth souls is wise. Yes, the fruit of the righteous eh. Ang righteous, ikaw. The fruit of the righteous, no? Yun eh. Ginawa tayong righteous ng Panginoon. Pero bandang huli, sinabi diyan, he that winneth souls is wise. Kaya yung cause, mga kapatid, there is a cause to witness. Bibigyan ka ng Panginoon ng dudong. Magiging wise ka. Tingnan niyo po, kahit na ikaw ay walang pinag-aralan pero magbasa ka ng Bible, mas magaling daw ka sa mga nakapag-aral. Basta seryoso mong inaral yung Bible. Mas madunong ka pa sa mga professional na mga nakapag-aral sa kolehiyo. Kahit na sila pa ay doktor, abogado. Pero ikaw ay may puso para maging seryoso sa salita ng Panginoon, mas ma-wise ka pa sa kanila. Yung mataas nga, binababa ng Panginoon. Pero ikaw, na mababa, tinataas ka. Kasi ito ang naging priority mo, Bible, salita niya. There is a cause to witness. No? Kita natin, he that winneth souls is wise. Wise tayo, mga kapatid, magiging wise ka dahil kasi nagwi-win ka ng soul. Ikaw ang witness. Ikaw ang nagpapatotoo na kung ano yung ginawa o marvelous na ginawa ng Diyos sa buhay mo, naging witness ka. Yung kaligtasan na binigay sa iyo ng Panginoon, yung mga pangako ng Panginoon sa iyo, naging witness ka, nakita sa buhay mo yung pagbabago dahil sa Panginoon. Yun ang cause ng witness. No? Marami kang nadala sa Panginoon, isang bagay rin po yan. Not only that, there is a calling to witness. No? There is a calling to witness. There is a cause to witness, there is a calling to witness. Luke chapter 14. Sahin po natin Luke chapter 14 verse number 23. Luke 14:23. Sabi po dito sa verse number 23, Luke 14, and the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges and compel them to come in, that my house may be filled. No? May calling, binibigyan, ang Panginoon ay nagbibigay ng yung mga witness,
Tinatawag tayo ng Panginoon para magamit tayo ng Panginoon. Amen. Hindi lahat pastor, yes. Hindi lahat preacher, yes. Hindi lahat soul winners. And lahat, ang maganda, lahat maging soul winners. Kasi ikaw na nakakilala sa Panginoon, meron kang responsibility na maging witness, maging soul winner. Yan ang hindi pakalatan po yan, ang soul winning. Yes, hindi lahat pastor. Yes, hindi lahat preacher. Pero yung soul winning, lahat ng mga tumanggap sa Panginoon ay magiging witness. Kaya tinatawag kang soul winner. Responsibility ng anak ng Diyos yan. Ikaw maging witness o saksi na may nagbago sa buhay mo. At yung nagbago sa buhay mo, walang iba ang ating Panginoon Jesucristo. Kung paano ka binago ng Panginoon, ikaw ang magiging witness o patotoo sa mga nasa paligid mo, especially man mo sa buhay. Witness, there is a calling, mga kapatid, to witness. May calling ba sa buhay mo, kapatid? Hindi ba lang magkakapatid sa O kuliling? nahirapan turuan. May calling ba o kuliling? Saan sa dalawa? Ang meron ka. Talaga siya seryoso. Maganda yung may calling sa Diyos para mag-akay ka ng kaluluwa. Magdala ka ng mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Kailangan ko pagsigapan. Laking bagay. Alam niyo po, madami tayo ngayon dito. Kung bawat isa, sabi, each one bring one. Each one win one. Kung ikaw ay magdadala ng isa, Natuto sa cellphone. puno na tayo dito. Hanggang nabos na tayo. Kanya na agad. Eh kung hindi lang isa ang dinala mo, no? At kung hindi lang isa ang winin mo sa Panginoon, isa lang, kung hindi lang isa ang inakay mo sa Panginoon, ay puno na tayo dito. Hanggang sa labas na tayo. Maghahanap na tayo ng lugar. Pero bakit mga kapatid, hindi minsan nagbibig ng Kristiyano? May kulang. No? There is a calling. May calling kaso wala eh. Hindi calling, puliling. May calling ang banal na Espiritu, may calling ang Diyos, pero ang Kristiyano ayaw tanggapin yung calling. Ayaw pakinggan. Nire-reject yung calling ng Diyos. Mag-akay ka na, magbigay ka ng trust sa street preaching lang. Sabi ng Panginoon, no? Nag-udyok yung banal na Espiritu, bigyan mo yung tao na yun, bigyan mo. Ikaw naman, Panginoon, nahiya ako. Panginoon, bukhang goods yun, bukhang ano yun eh. Oh, parang nahiya ako, natatakot ako, Panginoon eh. No? Nahiya tayo minsan. Oh, hindi mo alam, yun pala yung tatanggap at gagamitin ng Panginoon isang araw. No? Hindi natin, mga kapatid, hindi natin alam yung mangyayari, pero alam ang Panginoon. Kahit na ano pa yung tao na yan, kahit na pa yung pinakamasama sa lahat ng masama, pag yan ay dinala mo sa Panginoon, may pag-asa sa Panginoon. Makakilala yan sa Panginoon. Maging witness tayo. Mayroong tumatawag sa iyo, mag-akay ka ng kaluluwa, magbigay ka ng tracts. Yes. Mga kapatid, ang dami natin tracts. Kung tayo, bawat isa sa atin, magdadala ng tracts araw-araw sa ating mga pinupuntahan, maraming marireach out! Maraming marireach out. Teacher. Marami po tayong madadalang kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Amen. Bawat isa sa atin dito, magdala. Sa mga negosyo, sa mga nagtatrabaho, sa mga estudyante, magdala ka ng tracts. Ang dami mga tao. Tignan niyo po, bakit po may nangyayari pa tayo sa mga eskwelahan? Kasi tinatamad na mga Kristiyano magdala ng tracts ng salita ng Diyos. Amen. May namatay, may barilan sa school, may saksakan. No? Nabiti. Pero kasi mga bata ngayon nagiging ano na, rebelde na. Violent na, mga kapatid. Kailangan lalo natin magtulungan. Kailangan nila ang salita ng Diyos. Amen. Yes. Dalhin natin ang salita ng Diyos sa kanila. No? Kaya malaking bagay, malaking magdala ka ng tracts. Kung nahiya ka, yung tracts na yun, gagamitin yun. Amen. Makabasa yun.
Ay, pasalamat niya na ikaw ang nagdala sa kanya. Reward mo yun sa langit. Sa trabaho, dala natin. Marami po. Marami tayong magagawa sa trucks. No? Hindi tayo dapat mahiya. Sabi ng Bible, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Sabi ni Paul, for it is the power of God unto salvation. Ito ang kapangyarihan para sila po ay maligtas. Makakilala sa Panginoon. Ang kapangyarihan para tayo po ay naligtas sa biyaya at tulong ng Panginoon dahil ito'y ginamit. Kaya yung kapangyarihan ng Panginoon nandito sa Bible, sa King James Bible. Inspired Word of God! Amen. Yes. No? Ito po ang sabi ng John 5:39, search the scripture, for in them, in them, you think you have eternal life. Amen. Amen po. You think you have eternal life, may eternal life. Dahil kasi pinapakilala ng King James Bible na si Jesucristo ang Diyos at tagapagligtas ng tao Amen. na kailangan tanggapin at pagtiwalaan para siya mapunta sa langit. Kaya malaking bagay mga kapatid, there is a calling to witness. Huwag kang mahiya pagkat merong ang banal na Espiritu nakikipag-usap sa iyo. Espiritu mo. Amen po. Nalulungkot siya pagka tinatanggihan mo yun. No? Kaya mo yung tao mo yun. Puntahan mo sa bahay. Yayain mo sa church. No? May uudyok na yung banal na Espiritu sa iyo, kaso i-reject natin. Imbis na makakilala yan, biglang namatay. Nananagutan pa natin sa Panginoon. No? Pananagutan natin yan. Ano sabi dito sa Ezekiel? Alam niyo po, mananagot tayo pag hindi natin dinala sila sa Panginoon. Sahin natin, Ezekiel. Basahin po natin dito sa verse number chapter 33. Tingnan niyo po sa Ezekiel chapter 33, verse number 8. When I say unto the wicked, at yung wicked unbeliever, O wicked man, thou shalt surely die. Mamamatay ka, sigurado. If thou dost not speak to warn the wicked. Ito, kung hindi natin niwawarningan sila, yung mga unsaved, from his way, sa kanilang ginagawang kasalanan, that wicked man shall die in his iniquity. Mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan. But his blood will I require at thine hand. Tingnan niyo po, yung kanyang dugo, i-record sa iyo. Ano yung i-record sa iyo? No? Mananagot tayo. Hello? Yes. Amen. Mananagot tayo. Kaya sinabi dito, I record at thine hand. Kung hindi natin sila dinadala, hindi natin tayo nagbibigay ng drugs, hindi tayo nagsosolwin, wala tayong ginagawa para sila maligtas, yung kanilang dugo, pag sila namatay, i-reward sa atin. No? Mananagot tayo sa Diyos. Pagdating ng araw, tayo ay mananagot sa harapan ng Diyos. Kaya huwag po natin hayaan, mga kapatid, na mayroong calling sa iyo, ang banal na Espiritu na ikaw ay mag-akay ng kaluluwa, magbigay ka ng tracts, mag-solwin ka, huwag natin i-reject, huwag natin tanggihan. Amen po. Gawin natin yung part natin. Gawin natin yung bahagi natin. Salamat si ate, nakapiling natin ngayong muli. Amen. No? Salamat po sa... Oo. Salamat po, nakakasama po natin siya muli dito. Bakit? Malaking bagay po yun. Kung walang nag-invite po kay ate ngayon sa kanya, kasama ba siya natin ngayon? No! Pero salamat may nag-imbita sa kanya. No, yun yung calling, mga kapatid. Salamat mayroong nagtumawag sa iyo, no, sinagot mo, at ginagpagamit ka para anyayahan si ate. Glory to God. Glory to God. Eh kung wala nagyaya sa akin na classmate ko,
Kasama ko ba kayo ngayon? Kung walang nagyaya na classmate ko, asawa ko ba asawa ko ngayon? No, sir. May mga anak ba ako ngayon? Hindi tayo magkakilala kung walang nagdala sa akin na classmate ko. Hey. Salamat sa Panginoon, mayroong ginamit yung classmate ko. Amen. Amen. Praise the Lord. Dinala ako sa Panginoon. Amen. High school. Nung ako po yung high school, niyaya po ako sa church. Salamat, mayroong nakakilala ako 1995. Kung wala pong nagdala sa akin yung calling ng Panginoon sa kanya para ako yung witnessan, dalhin doon sa church, para ako yung share ng gospel, hindi ako naligtas. How about you? Sino nagdala sa iyo? Dahil mayroong yung nagdala sa iyo, may calling yon. Yaya. No, may calling siya. At dinala ka dito sa church. O kaya, sinirang ka, may calling siya. Salamat sa Panginoon. Biyaya tulong ng Panginoon, may tinawag. No, may tinawag sa atin. Tinawag ka para mag-akin ng kaluluwa at maging patotoo sa kanila. No, there is a cause to witness, there is a calling to witness, and the last point, and the last sub-point, there is a commission to witness. May commission to witness. Sabi sa Acts 1:8, and ye shall be witnesses unto me. Ha? Naging witnesses ka ngayon, saan? Sa iyong mahal sa buhay. Sa iyong mga kamag-anak. Sa iyong mga pinsan, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kakilala na nakakasalamuhan natin. Naging patotoo tayo sa kanila. Salamat, mayroong commission. Sabi sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ano yun? Discipleship. Ano yung discipleship? Pag-aakay ng kaluluwa. Discipleship, pag sinabing disciple, tayo yung disciple eh. Tagasunod tayo. Disciple. Ano yung sinusunod natin? Na i-share yung salvation sa mga tao. Ibahagi yung kaligtasan sa kanila para sila'y makakilala sa Diyos. Okay? So, yan po yung pangatlo nakikita natin sa Acts 1:8. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, family yun, Judea, malapit yung ating mga cousin, mga kamag-anak, Judea, Samaria, mga kapitbahay, and unto kaibigan, and unto the others, mga sa malayong paligid, mga probinsya, ibang bansa. Okay? Tayo po ay papasalamat. And sa ating closing, dito tayo sa Revelation chapter 12, verse number 12. Doon tayo sa text, sa uli. Again, Revelation said that we can overcome Satan. Take note. Mapagtatagumpayan po natin, matatalo po natin si Satan by the blood of the Lamb. Amen? Sa banal na dugo ng ating Panginoon Kristo and by the word of His testimony. Ito po yun. By the word of His testimony. Salita niya. Okay? Sa Revelation chapter 12, verse 12. Pinakahuling ating bubuksan. Revelation chapter 12. Ano po sabi ng Revelation chapter 12, verse number 12? Sabi po dito sa verse number 12, therefore rejoice, no? Ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he had but a short time. No? So the devil come down para ano? To seek and to seek. Sabi dito, to kill, to steal, to kill, to steal, and to destroy. Yun ang ginagawa ni Satan. To kill, to steal, and to destroy. No? Ang mga Kristiyano. To kill, to steal, and to destroy. The devil come down unto us, having great wrath,
because he know that he had but a short time. The devil knows he has a short time, but that also means we have a short time to share. Yes. Kung short time lang po siya, hindi ibig sabihin short time din ang ating gagawin. Ay, short time lang naman ang gagawin ng kalaban ni Satan. Short time din ako mag-aakay ng kaluluwa. Short time din ako magbibigay ng trust. Short time lang ako maglilingkod sa Panginoon. No? Puro short. Oh, friends! Puro ano? Maiksi. Ganun ba dapat? No. Ang paglilingkod hanggang sa pagdating ng Panginoon. Amen! Ang paglilingkod hanggang sa tayo mawala na dito sa mundo. Amen. Ang paglilingkod, mga kapatid, kailangan po natin tandaan ito. Hanggang ikaw ay mayroong pang hininga, maglingkod ka. Yes! The last of our breath. Amen. No? Kaya hindi short time lang. Hindi for a moment of time lang. Amen. No? Sabi ng Bible, mga kapatid, no? Sabi ni Paul, for to me to live is Christ, and to die is gain. Hanggang kamatayan, maglingkod tayo. Or to me to live is Christ, and to die. Absent from the body, present with the Lord. No? Our testimony, mga kapatid natin, we have a short time to share our testimony. No. To overcome him and win the people of the people to the Lord, we better do it now. Yeah. We better do it now. Ano ibig sabihin? Dapat gawin na natin mula ngayon. Ngayon. Yes, redeeming the time because the days are evil. No? Alam niyo po yung dalawang salita doon, redeeming the time? Meaning ng redeeming the time, no? Samantalin mo na ang oras. Kasi hindi natin alam kung buhay pa tayo. Alam mo pa ba ang buhay ka mamaya o kaya bukas? Hindi natin alam. No? Wala nakakalam. Whereas you know not what shall be on tomorrow, or what is your life, it is even a vapor that appeareth for a little time and vanisheth away. So James chapter 4, verse number 14. No? Wala nakakalam. Boast not thyself of tomorrow. For thou knowest not what it shall may bring forth. Boast not, pag sinabi boast not, huwag ano yun? Huwag mong pagyabang kung buhay ka pa bukas. Huwag natin pagyabang kung tayo po'y buhay pa sa mamaya. Mamaya, patay na pala tayo. Kaya, do it, sabi ng ating pinakuli, we better do it now. Para hindi mahuli ang lahat. We better do it now. Be a witnesses. No? Yung testimony natin, alagaan po natin. So, recap po natin. Tatlo lang po yan. No? The power of your testimony. Number 1, the power of your testimony is for war. Number 2, the power of your testimony is for worship. And the last, the power of your testimony is for witnessing. Okay? So, tayo po ay dyan magtapos. Be a witness. Di ba may kanta yun? Be a witnesses. Be a witness. No? So, nakalimutan ko lang yung kanta na yun eh. Pero mayroong kanta na be a witness. Tayo ay maging witness. Awitin natin yung give me to some soul today. Lead me to some soul today. Meron pong awitin na yan. Nandiyo sa ating ano. 199. So, awit tayo mga kapatid. Song number 199. 199. Ito po yung mga song. Mga awitin natin. Lead me to some soul today. So, mag-witness tayo, mag-lead tayo, no? Mag-akay tayo ng kaluluwa. So, sa next Sunday, we open way. Meron tayong bisita. No? Madala natin yung ating mga bisita. Dalhin po natin sila sa Panginoon. Page 199. Malay, DMA nang nakalagay. Sandali. Sa baba. 99. Tingnan natin. 199. Tignan mo, Ben Kuya. Sa baba yun. 99. Give me to some soul today. Lead me to some soul today. Lead me to some soul today. Tawagin natin ang kapatid na Jasmine, Brad, sa ating... 200. hindi mo kami. 200. 200. Yun, sa baba lang ha. 200.
Asa? 200. O yun, sa baba. Page 200 sa baba. Lead me to some soul today. Reading natin. Lead me to some souls today. Oh, teach me, Lord, just what to say. Friends of mine are lost in sin. Okay, awitin natin. Ready, sing. Lead me to some souls today. Oh, teach me, Lord, just what to say. Friends of mine are lost in sin and cannot find their way. Few there are who seems to care, and few there are who pray. Melt my heart and fill my life. Give me one soul today. Another, hindi, ulitin natin. Another, okay, awitin ulit natin. Sing again. Okay? Ready, sing. Lead me to some souls today. Oh, teach me, Lord, just what to say. Friends of mine are lost in sin and cannot find their way. Few there are who seems to care, and few there are who pray. Melt my heart and fill my life. Give me one soul today. Palagi natin pag-pray, nabigyan tayo ng kaluluwa. Kahit isa lang. Yes. No? Give me one soul today, Lord. No? Yes. Mga anghel sa langit nagdiriwang sa isang anghel na tumanggap sa Panginoon. So tayo po ay dadako sa ating closing, sa ating pasasalamat. No? Tayo po'y manalangin. Wala pa tayo pwede. Yes, yes. Pray. Pray muna tayo sa ating operatory prayer, Brother Lito.